Para sa mga katulad kong OFW, mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ko na. Alam nyo kung maibabalik ko lang, nag-ipon ako para sa sarili ko. Hindi yung lahat ng kapatid ko pinag-aral ko. Lahat ako ang tumulong para makapag-abroad sila. Gulang ko, tinulungan ko yan. Pero nung wala na akong maibigay, para na akong basura. Para sa anak ko, sana masaya ka. Masaya ka sa mga ginawa mo. Sana hindi rin gawin ng anak mo, magiging anak mo yung ginawa mo sa akin. Dapat pala binag mo lahat, pati ang aking mundo. Kayo ang tatanungin sa sitwasyon na ito, ano ang masasabi niyo? Nagpapakahirap ka abroad ay sabayan mo ito na negosyo. Bilang OFW kasi ay gusto nating umasenso ang buhay natin para makasama natin ang ating pamilya at napakahirap ding umuwi ng Pilipinas kung wala ka namang ipon at wala kang pinagkakakitaan. Kaya bago mo maisipang umuwi ng Pilipinas ay bakit di mo muna subukang magnegosyo? Ang pagiging OFW kasi ay di permanente at maraming reason na pwede kang mapauwi ng Pilipinas anytime tulad ng pagkakaroon ng malubhang sakit, nawalan ka ng trabaho o sadyang tinatamad ka na o sawa ka na sa trabaho mo. Paano nga ba maiwasan ang ganitong sitwasyon? Ano ba ang dapat gawin? Una, dapat huwag ibigay lahat. Okay lang na magbigay basta magtira ka sa sarili mo. Kung naaawa ka ngayon sa kanila, mas maawa ka sa sarili mo balang araw. Dapat futuristic tayo mag-isip. Pangalawa, ang effective na paraan para makapag-save. Pagdating ng sahod, magtabi ka agad. Sa dami nating gastusin, kailangan unahin natin yung savings. Kasi kapag inuuna natin lahat na gagastusin, sigurado yan, walang maitabi. Tatlo, invest yourself. Skills and knowledge, napaka-importante nun. Para malaman mo yung mga bagay-bagay na dapat gawin. Yung pinaka-importante. Kung 30 years ka sa ibang bansa, kailangan alamin mo yung salitang investment para sa sarili mo at para sa future mo. Life insurance po, mahalaga po yun dun. Duhin niyo po yung life insurance na yun dahil hindi lang po kayo ang makinabang nun, pati yung pamilya mo at mga anak mo balang araw.